Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh, nagpapasalamat kami sa tanghaling ito na kami po ay muli ninyong pinagkatagpo at pinagsama-sama muli upang maitaas namin at maluwalhati ang banal mong pangalan. Salamat din sa pagkakataon na kami ay muling makapagninilay ng inyong salita. Dalangin namin na turuan niyo po kami sa hapong ito. Kami po'y biyayaan ng karunungan nang sa gayon ay maunawaan namin ang mensaheng inyo pong ipahahatid sa amin. Patawarin din kami sa lahat ng aming mga kasalanang nagagawa. Anuman pong mga naging karumihan namin sa iyong harapan, kami po'y hugasan ng iyong banal na dugo. At higit sa lahat, Lord, anuman pong mga pagkukulang namin, ang iyong kahabagan at biyaya nawa ang siyang magpuno sa amin. At dalangin din namin, Ama, na anuman po ang aming mga kalalagayan sa hapong ito'y katagpinawa ng iyong pagpapala. Lalo higit ang aming mga kalusugan, kung kami man to'y pinanghihinaan, ay makasumpong kami ng lakas at panibagong sigla na nagmumula sa iyo. Anuman po ang aming mga panghihina at panlulupaypay, ay makasumpong kami, Panginoon, ng kagalingan na nagmumula sa iyo. At higit sa lahat po, Diyos, anuman po, Panginoon, ang aming mga panalangin, panambitang itataas sa iyo ngayong hapong ito ay inaangkin po namin na meron ng katugunan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Diyos buhay. Praise God. Kung kayo po ay may dalang Biblia, kayo po ay aking inaanyayahan na ito po buksan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanatang 10, Talatang 35 hanggang 45. Let's take our reading to the Gospel of the Lord according to St. Mark chapter 10 verse 35 to 45. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais niyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa iyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinuman ay iinuman na ninyo at babautismo niya kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalan niyan ay para sa mga pinaglaanan. Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam niyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila, at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinunoy dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ng malakas ang pagkakabasa sa kanasal. Praise God. Pwede na po kayo magsiupo sa presensya ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. May ubo na ba ang lahat? Magandang hapon po. Salamat naman at nakabalik agad ako sa inyong lugar. Parang kailan lang yun, ano? Tapos andito uli ako. Pag-aaralan po natin ang gospel na ito patungkol po sa kahilingan ng dalawang magkapatid. So, ang magkapatid po na ito ay parehas pong alagad ng Panginoon at sa lahat po ng mga disciples, ito pong magkapatid na ito ang madalas na nadjudge at nami-misunderstood ng kanila pong mga kasama dahil po sa kanilang request na ito sa ating Panginoon. So, throughout the history, medyo hindi naging maganda yung kanila pong dating sa kanilang mga kasamahan at syempre doon din po sa ibang nakakabasa ng kanila pong kasaysayan na ito, mga kapatid, kasi madalas na nai-interpret yon na humihingi sila ng ayon sa kanilang kagustuhan. Amen? Kumbaga, humihingi sila for their selfish motives, mga kapatid, at hindi para sa lahat, kaya nga po nagagalit yung 10 nilang kasamahan ng mga alagad din. But actually, mga kapatid ko kay Kristo, kung babalikan po natin ang sinasabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 7, humingi kayo at kayo'y aking bibigyan. Kaya, ang mga disciples, itong magkapatid na ito, ay humingi sa Panginoon. Amen? Ganon din po sa John 14 verse 13. Sabi po ng Panginoon, I will do whatever you ask in my name. So, anumang ibigin ninyo, gagawin ko ayon sa aking pangalan. Whatever you ask in my name, gagawin po ng Panginoon. So, to be fair, para po sa magkapatid na ito, kung ano yung sinabi ng Lord, yun yung kanila pong ginagawa. Hindi dahil sa meron silang makasariling paghahangad, mga kapatid, or mataas yung ego nila para sa kanilang mga sarili. Kaya sa loob ng mahabang panahon, mga kapatid,
parang hindi naman po nila deserve yung ganoong ka-harsh na pag-labeling po sa kanila. Amen? So, ano po ba yung request ng magkapatid na ito? Sabi po ng verse 36, grant us to sit one at your right hand and one at your left in your times of glory. So, ang hiling po ng magkapatid, kapag kayo po ay naghahari na, nawa ay makaupo kami sa magkabilang pwesto. Isa sa kaliwa at isa po sa kanan. Amen? So, hindi pa talaga nila nauunawaan kung ano po yung kanilang hinihingi. Alam niyo po ba na marami tayong mga gusto sa buhay na hinihingi natin sa Diyos? But most of the time, hindi naman talaga natin alam kung kailangan ba talaga natin yun. Hindi naman talaga natin alam kung makabubuti ba yun sa atin. Basta, gusto lang natin na magkaroon tayo nun. Basta gusto lang natin na ibigay yun sa atin ng Diyos. Amen? So, para maunawaan po natin yung pinaghuhugutan ng lahat ng ito, si Jesus po kasi ay pabalik na ng Jerusalem ng time na ito. At ang nasa isip ng mga disciples ay i-overthrow niya na yung Roman rule, yung Roman government nung time na yon. Kasi po, nung panahon na yon, ang Israel, ang Jerusalem ay kubkub na po ng Roman Empire. Sila po ay province na lang. Ngayon, ang Mesiyas na kanilang ine-expect at naniniwala silang si Jesus nga iyon, naniniwala sila na ito na yung panahon para patalsikin sa trono ang sumasakop sa kanilang bansa. At naniniwala yung magkapatid na ito na kapag dumating na yung panahon na yon, mayroon din silang reward para sa kanilang sarili. Yun nga po, magkaroon din sila ng glorious throne sa tabi po ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? So, huwag po natin masyadong i-judge or i-demonize yung request ng magkapatid dahil kahit ang Panginoon, sinabi niya, hindi niyo nalalaman kung ano ang inyong hinihiling. Amen, mga kapatid? So, pag-aralan po natin maigi kung ano po yung senaryo sa mga tagpong ito, mga kapatid. Gusto ko po na makita ninyo itong magkapatid na ito na yung kanila pong hinihingi ay hindi lang po nakasentro para sa kanilang mga pansariling hangarin. Of course, kapag nagnanais ka kasi ng mas mataas na posisyon, ang pinakahangarin mo dapat dyan ay para mas marami kang mapaglingkuran. Amen? Kasi kung halimbawa, ikaw ay barangay chairman, of course, ang mapaglilingkuran mo lang ay yung nasa sakop ng iyong barangay. Ngayon, kung tatakbo ka sa mas mataas na posisyon, ang ibig sabihin nun ay mas malaking responsibility, mas malaking trabaho ang iyong kakaharapin. Amen? Hindi ka dapat maghangad ng posisyon na hindi mo naman masusuklian ng paglilingkod. Amen po, mga kapatid. The same sa gawain ng Panginoon, hindi ka dapat maghangad ng maraming attendees kung yung paglalagyan ay hindi rin naman magkakasya. Amen po, mga kapatid. Halimbawa, sa isang ospital, bakit minsan may mga pasyente na hindi pwedeng i-admit? Minsan kahit 50-50 na yung pasyente ay hindi na napapansin ng doktor o ng mga nurse. Kasi yung capacity ng ospital ay hindi nasasapat doon sa dami ng mga pasyente na dumadagsa. Amen? Kaya kung naghahangad ka ng mas malaki, mas mataas na posisyon, it means mas dapat kang mag-prepare sa mas malaking responsibility pagdating po sa paglilingkod. Amen po, mga kapatid. So, hindi po yun dahil sa kayabangan o pagiging makasarili po ng magkapatid na yun. Sabi po ng verse 41, mga kapatid,
Nasabi po dito, nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. So, bakit sila nagalit po doon sa magkapatid na iyon? Dahil ba sa magkaiba sila ng agenda? Hindi. Dahil naunahan sila. Amen? Iniisip siguro ng 10, aba, nakapag-reserba na yung dalawa. Kung kaliwat kanan na sila ng Panginoon, ano na lang tayo, buti sana kung ang kamay ng Lord parang octopus. Maraming dalamay. Saan pa tayo ipopwesto? Kung kaliwat kanan na yung magkapatid, ibig sabihin, nandoon na lang tayo sa tabi nung magkapatid na yon. Kaya po, nagagalit yung mga disciples na naunahan po ng magkapatid na ito. Amen, mga kapatid? So, sa halip na mag-away-away itong mga alagad na ito, nagbigay po ng metaphor, ng pagkahalintulad po ang Panginoon when it comes to the kingdom of God. So, isa po itong lesson na kagaya natin ay dapat po na ma-remind po tayo na sa paglilingkod, hindi importante dyan kung anong posisyon ka inilagay or saang panawagan ka tinawag ng Panginoon. Minsan, maiinggit ka dun sa pianista kasi buti pa si brother, ang daming tinutugtugan na hayop. Samantalang ako, 2 lang hayop ko. Iba ka naman. Amen? Meron naman na buti pa yung mga preacher. Kung saan-saan nakakarating, tapos pag-anniversary, ang sasarap ng pagkain. Pero hindi nyo rin naman alam kung ano yung mga struggle ng pagiging preacher. Na minsan, kahit malayo ka sa pamilya mo, kailangan mong magmisyon. Kahit may sakit ang iyong anak, kailangan mong magmisyon. So, hindi mo alam eh. Amen po? So, kailangan po tayong ma-remind ng mga paalalahanan ng senaryo nito patungkol po sa magkapatid. So first of all, to be a disciple means to totally submit yourself to the will of God. Pasensya na po kayo sa boses ko, medyo nangangati kasi, kaya parang lagi akong maiiyak eh. Nahirap na ako, bigla akong pumutok dito mga kapatid. No? So ito pong si James at saka si John, they are honestly asking for position na sinabi naman ng Panginoon hingin ninyo kung ano ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko. So hingin nila kung ano yung gusto nila. Amen? Ang problema, hindi pa nila alam kung ano yung hinihingi talaga nila. So sabi ng Panginoon, are you able to drink the cup that I drink? Or be baptized with the baptism that I am baptized with? May inumin niyo ba yung saro, kopa ng aking paghihirap? At magpapabautismo ba kayo sa bautismong aking pagdaraanan? At ang tinutukoy po ng Panginoon dito ay yung kanya pong kamatayan. Amen, mga kapatid? So yung baptism, ito po yung sinasabi ng Luke chapter 12, verse 15. Na meron pa akong isang bautismong dapat danasin. At ako'y nababagabag hanggat hindi ko pa ito pinagdaraanan. Yun nga po yung kamatayan. At meron nga akong tagpo sa Garden of Gethsemane na mismong ang Panginoon ang humiling sa kanyang ama na kung maaari, alisin ninyo ang saro, ang kopa ng paghihirap na ito. Si Lord na yun pero sabi ng magkapatid, kaya namin inumin ang saro ng paghihirap. Amen, mga kapatid? Ang kanila pong sagot, yes Lord, we are able. So doon pa lang, dapat na natin silang hangaan Kasi umuo sila. Amen po, mga kapatid. Alam niyo ba, minsan may mga napapasok tayong mga senaryo sa buhay na nauuhan mo na lang. Di ba? Halika, mag-prayer ka. Sige po. Halika, umaten ka. Sige po.
Diba? O halika, mag-ano ka dito, mag-serve ka dito. O, sige po. Yung parang dala lang ng kasiyahan mo, natuwa ka kasi na-invite ka ng anniversary, nabigyan ka ng pansit, nabigyan ka ng puto. Akala mo, ganun lagi. Tapos, nung nandun ka na, nakikita mo may mga sacrifice pala. Nakapag-choir pala, hindi ka pala basta sa salang. Magpa-practice ka din. Diba? Kaya huwag ka magtatampo kung hindi ka papakantahin, kung hindi ka naman nag-practice. Kasi anong kakantahin mo, hindi ka nga nag-practice. Amen? Na kapag naging worker ka pala, hindi pwedeng, hindi ka a-attend ng mga meeting. Kasi, malay mo, may pagbabago na sa mga ipinatutupad. Ikaw, traditional ka pa rin. Ikaw, makaluma ka pa rin. Kasi hindi mo alam yung nangyayari sa main eh. Amen po mga kapatid. So sabi ng Panginoon, the cup that I drink, you will drink. And with the baptism in which I am baptized, you will be baptized. Babatahin nyo nga ang hirap na babatahin ko. So grinant ng Panginoon. Amen po mga kapatid. So kagaya ng sinasabi ko sa inyo, yung hinihingi ng magkapatid na bautismo, ang ibig sabihin po nun ay suffering. Ang ibig sabihin po nun ay kamatayan. Bakit po? Kasi kung pupuntahan po natin yung Book of Acts, mga kapatid, sa Acts chapter 5 verse 2, ang sabi po doon, King Herod had James, the brother of John, killed with the sword. So ito pong si Santiago, isa sa magkapatid, sa anak ni Zebedeo, ay pinapugutan po ng ulo. Yun na yung kanyang napala. Yun na yung kanyang hinihingi na reward. At ito naman pong si John ay ipinatapon po sa island of Patmos. At meron pang istorya na siya itinapon sa kumukulong tubig. Grabing paghihirap ang kanyang naranasan. Sa kamay naman po ng Sisar. Amen? So, to face such suffering, mga kapatid ko kay Kristo, hindi po yun madali. Lalo't hindi naman yun yung ine-expect mo na reward. Di ba po, minsan, nagkakampo tayo sa Lord. Sabihin mo, Lord, hindi naman ito yung hiningi ko sa iyo eh. Pero actually, yun yun. Humingi ka ng asawa eh. Oo nga, Lord, humingi ako ng asawa, pero hindi naman yung paglilingkuran ko. Hindi, kasama yun. Di ba? Kasi minsan may mga hinihingi tayo na ang nakikita lang natin yung mga magaganda. May blind spot tayo sa kabila. Amen? Humingi ka ng anak. Akala mo, pag nakapanganak ka na, yun na yun. Ano yan, tuta? Hindi eh. Sabi ko nga doon sa asawa ko, kala ko, pag nakapanganak ka na, kasi 2 anak namin, cesarean siya, okay na. Hindi pa pala, kasi nagkakasakit, papa-hospital. Gaya nung nakaraang linggo, yung anak ko nilalagnat, hindi humuhupa yung lagnat, kahit pina-antibiotic na, pinahilot na. Ang lagnat niya, laging 39.9. Mataas yun, mga kapatid. Yung pala, meron na siyang acute bronchitis. May tama na pala yung kanyang baga. Hindi namin madala sa public kasi may experience na kami na nung dinala namin sa public, dinadaan-daanan lang kami. Pinagpapasapasahan kami kung anong window. Yung anak mo, humihingan na, hirap na sa paghinga. Yung mga nurse, parang wala lang. Kaya nag-decide kami sa private dalahin. Sa private naman, asikasuhin ka talaga agad. I-admit agad yung anak mo. Yun nga lang. May pera. Dapat medyo may pera ka. Malakas naman yung loob ng asawa ko kasi sabi niya, may PhilHealth naman ako eh. Hindi, sabi ko, sige. Di eto na, 5 araw kami naka-admit sa ospital. Gawa ng anak ko. Nung lumabas na yung bill, 51,000. Diyos ko po, 51,000.
Sabi nga, saan yung nagbawas sa PhilHealth? 3.5 lang. Ah, 3.5 lang. Sabi ko, talagang hindi madali mag-raise ng anak, magpalaki ng anak. Akala mo, ganun lang yun. Di ba ho? Minsan, akala mo, pag humingi ka ng isang bagay, ng isang negosyo, akala mo, hayahay ka na. Yung pala, pag nagnegosyo ka, mapupuyat ka. Di ba? Magsasakripisyo ka dati, tanghali ka na gumising. Ngayon, ang aga mong gigising para magbukas ng tindahan, para mag-ayos ng mga paninda, samantalang dati, nung hindi ka naman nagnenegosyo, wala lang. May mga hidden charge, kumbaga, yung hinihingi natin. Amen po, mga kapatid. So, minsan po, ganun po yung nangyayari sa atin, kagaya po sa magkapatid na Santiago at Juan. Humihingi tayo, pero hindi natin lubos na nauunawaan yung kabuuan ng ating pong hinihingi. Amen? And when the reward doesn't come, at kapag ang buhay po natin ay naging mahirap, doon po tayo natetempt na magalit sa Diyos, doon po tayo natetempt na magtampo sa Diyos, doon po tayo natetempt na isumbat lahat sa Diyos. Amen? Minsan nakakapagbitaw tayo ng mga panunumbat. Ito ba ang mapapala ko sa paglilingkod? Sa lahat ng sakripisyo ko, sa gawain na yan ba ang aking mapapala? Binigay ko ang lahat. Pati ang aking pera, pati ang aking buhay. Tapos ito ba ang mapapala ko para sa gawain na yan? Bakit po natin nasasabi kung minsan yung mga ganang bagay? Kasi we are expecting something, pero iba po yung dumating. Amen, mga kapatid? Kaya nga po ang pagiging disciple ng Panginoon, hindi po umiiral base po sa inaakala nating magiging way niya. Kasi iniisip natin, madali lang yan, basta simulan ko, gano'n na yan. Hindi po. May mga pangyayari po sa ating paglilingkod na hindi po natin totally ine-expect or inaasahan. Maybe good things will come our way, but not on our expectation. Amen? Kasi ang pamamaraan ng Diyos ay pwedeng mangyari sa iba't ibang pamamaraan, sa iba't ibang pangyayari. Pwede kanyang disiplinahin, pwede niyang iparealize sa iyo ang isang bagay sa maraming pamamaraan. Pwede kang tumatag sa paglilingkod sa iba't ibang pagsubok. Amen? Kaya minsan yung katabi mo, tinatawanan mo na yung sister na to, wala nang ibang ginawa, kundi umattend din sa gawain na yan. Pero hindi mo alam na halos wala na sa kanya lahat. Yun na lang yung pinaguhugutan niya ng lakas. Doon siya tinitrain. Doon siya pinapalakas ng Panginoon. Amen po. Tatandaan po natin na kapag humiling tayo ng posisyon sa Panginoon, kaliwangan o kanan, tatandaan po natin na nung ipinako po ang Panginoon, meron siyang kasamang dalawang kriminal na nasa kaliwa at nasa kanan. So meaning to say, kung gusto natin magkaroon ng pwesto sa tabi ng Panginoon, dapat maging handa tayo na mamatay kasama siya. Magsakripisyo kasama siya. Amen? So we must learn that discipleship is marked by a complete submission to the will of God. At hindi ka umaasa ng reward. Kung rewardan ka, salamat. Pero kung hindi salamat pa rin. Amen? Kasi una sa lahat, nung naglingkod naman tayo, ang panaka naman natin sa Panginoon Lord, gumaling lang yung anak ko. Lord, magkatrabaho lang ako. Ganun naman Pero, habang tumatagal na po, mga kapatid, habang tayo po ay tumatagal na sa paglilingkod,
nakikita na natin na hindi na lang tayo basta naglilingkod dahil may hinihingi tayong kapalit. Habang tumatagal, naglilingkod na tayo dahil nare-realize natin yung kahalagahan nito sa ating buhay. At ito yung pamamaraan para maisukli natin ang lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Although, kahit ano pa man ang gawin natin, hindi tayo makakabayan. Pero, sa ganoong pamamaraan, ay ipapakita natin yung pasasalamat natin sa Diyos. Amen? Another thing, the life of a disciple is marked by serving others. So, hindi tayo yung paglilingkuran, ha? Kaya kapag dumating ka halimbawa at di ka binigyan ng kape, okay lang, huwag kang magtatampo. Diba kasi minsan may mga nagtatampo. Amen? Kung hindi ikaw ang ni-request sa anniversary, okay lang. Amen? Kasi po, ang sabi ng Panginoon, whoever wishes to become great among you must be your servant. And whoever wishes to be first among you must be slave of all. So you want to be the greatest? Dapat kang maging alipin ng lahat. Hindi ito kagaya ng mundo, ng ating kultura na pagdakila, marami kang alila. Hindi, pagdating sa kingdom of God, gusto mo maging dakila, ikaw ang maging alila. Ikaw ang maglilingkod. Hindi ka maghahanap ng red carpet. Amen po, mga kapatid. So, ano po ang ibig sabihin ng Panginoon na yung kadakilaan na inaasam ng mga disciple ay makukuha nila sa paglilingkuran sa isa't isa. Kaya nga po, nagbigay ng magandang halimbawa ang Panginoon noong Last Supper na. Dumampot ng bimpo ang Panginoon, hinugasan ang kanilang mga paa, at pinunasan ng tuwalya. Sabi ng Panginoon, ito yung halimbawang ipinapakita ko sa inyo. Paglingkuran ninyo, mahalin ninyo ang isa't isa. Huwag kayong magpataasan. Huwag kayong makipag-compete sa isa't isa. Kasi ang pagiging lingkod ng Panginoon, meaning, uunahin mo ang kapakanan ng iyong kapwa. Kaya nga po sabi ng verse 45, for the Son of Man came not to be served, but to serve. Hindi ako naparito para paglingkuran, kundi upang maging lingkod ninyong lahat. Amen? Yung title na ginamit niya, pwede naman sanang Son of God kasi sinugo naman talaga siya ng Ama Pero bakit Son of Man yung titulo na ginagamit po ng Panginoon? Kasi ito yung mabilis na ma-associate sa pagiging servant leader. Sa servanthood, mga kapatid. Amen? So, kung gusto mong maging dakila, kailangan mo munang maging alila. Kung gusto mong manguna, kailangan mong ihuli ang iyong sarili. Amen po, mga kapatid. So, if we want to be a faithful Christian, ang puso po natin ay dapat po laging nasa paglilingkod sa ating kapwa. Imposible kang maging malapit sa Panginoon kung hindi malapit ang puso mo sa pagtulong sa kapwa. Amen? Kung pagdating sa mga bata, mainisin ka, samantalang ang Panginoon, tinalong niya yung mga bata, blines niya yung mga bata Hindi pwedeng sa mga may sakit, madirihin ka. Ang Panginoon, ang mga may sakit, ginawakan niya Amen? Hindi pwedeng sa mga makasalanan, maruruming tao, sa mga dinajudge natin na may kabit, may kaulayaw, ay judgmental tayo. Kasi itong mga taong ito yung inagot ng Panginoon at nagbago ang buhay. So, identify mo na ikaw ay talagang lingkod ng Panginoon kapag hindi mo pinababayaan ang kapwa mo na nakikita mong nangangailangan ng iyong tulong.
Amen po. Sabi nga ni James nakikita mo ng gutom ang iyong kapwa. Hindi mo na kailangan ipag-pray. Bigyan mo na ng pagkain, yun ang kanyang kailangan. Amen po. So, dito po sa ating binabasa, hindi sa selfish desires, kung bakit po hinihingi ng magkapatid yung ganoong kahilingan, mga kapatid. So, hindi po ito storya na nag-aalaw para bigyan ng permiso yung magkapatid na maging ahead compared doon sa 10 disciple. Instead, ipinapakita po ng gospel na ito yung pagiging bold and honest na tagasunod itong mga disciples na ito, mga kapatid. Amen? So, meron pong importanteng lesson na iniiwan po sa atin ang Christian discipleship na ito na dapat pong ma-nurture sa atin, mga kapatid. So, being a follower of Jesus is not about reaping rich reward. Ulitin ko po being a follower of Jesus is not about reaping rich reward. So, ang paglilingkod po, mga kapatid, hindi ka nag-e-expect na sa iyong paglilingkod ay may aanihin ka na yung kagaya po sa makamundong pamantaya na pag nag-invest ka, meron kang ang tawag nito, meron kang ROI na makukuha yung return of investment. Amen? Kanyari, kaya sa mga politician ngayon, pag lumapit ka sa mga politician ngayon, madali. Kasi, kampanya Hingihan nyo ng scholarship. Hingihan nyo ng pambili ng gamot. Ng mga, ano tawag dito, yung maintenance. Hindi kayo hihindihan yan. Diba? Kasi, nag-i-invest pa yan ng magandang image. Pero subukan nung nakaupo na yan. Huyo ka na. Kasi, bayad ka na Amen? Kita nyo, nung pinapili ni Pilato ang mga tao, between the Lord and Barabbas, na isang kriminal, isang pusakal, isang magnanakaw, isang makamatay tao, kumpara sa Panginoon na walang ginawang masama, kundi puro pagbibintang. Ang pinili ng tao, si Barabbas. At hanggang ngayon, yun pa rin ang pinipili ng maraming kandidato. Basta, naabutan ka ng sitaw na may 500. Diba? Alam niyo yun? Naabutan ka ng gatas na may nakasiksik na 1,000. Wala ba kayo nandito? Di ba ho? So, Christian discipleship is not about reward at all. Minsan pa nga, yung sakripisyo mo ay hindi na-appreciate ng iba. Yung pagpapagal mo ay hindi po na-appreciate ng mga taong tinulungan mo. Kasi po, yung pagtitipo natin, hindi po sa lupa na ito ang paggawa po natin ng mabuti, ang investment po niyan ay nasa langit. Amen? Kaya huwag po natin i-judge yung, bakit ba yung preacher na yan? Tagal-tagal ng preacher, ang motor luma pa rin. Diba? Bakit ba yung preacher na yan? Parang hirap na hirap yung asawa, hirap na hirap yung mga anak sa hindi ma-i-enroll sa private school. Kasi nga, hindi naman kami tinawag para magpayaman Ang tunay namin kayamanan ay nasa langit. Kaya, pag may mga leader na nakikita nyo yung mayaman, tapos yung mga member ay naghihirap, magduda kayo.
Amen. Kaya kami, sa akin, masakit po yung yung gano'n. Kasi di ba yun, sinasacrifice namin yung pamilya namin. Kung tutuusin, pwede naman kaming maghanap ng ibang trabaho. Di ba po? Pwede naman kami mag-focus na lang sa ibang bagay na magpapayaman sa amin. Kasi dito kasi kami tinahod eh. Kahit ako, sinubukan ko umalis sa gawain. Kasi sabi ko, wala namang papala dyan eh, puro duty. Diba? Tapos yung minsan, wala naman kami allowance. Hindi kagaya ng iba na may allowance, kami wala. Kung ano yung bigay ninyo, yun lang nagkakasya po namin. Pero hindi kami nag-expect ng higit sa kaya niyong ibigay. Amen po. Amen. Kaya, masakit yung nakikita mo minsan yung mga namumuno. Nagkakabaan ng mga bulsa, nakakabili ng mga bagong sasakyan, tapos yung mga nasa baba nila, may pambili ng kadena ng motor, hindi makabili. Hindi mag-change oil, hindi makabili kasi talagang kulang eh. Pero, ang pagiging disciple, hindi dahil nakatingin ka sa reward. Amen? Kundi nakatingin ka sa ipoprovide ng Diyos sa kabila ng kakulangan. So, Christian discipleship is about total obedience and trust to the will of God. Kasi kapag umasa ka sa tao, hindi talaga sapat. Pag umasa ka sa ministry, pagtatampo ka lang. Pag umasa ka sa ibibigay ng tao, laging kulang yun eh. Pero kapag umasa ka sa ibibigay ng Diyos, makikita mo na makakasurvive ka. Amen. Makikita mo, lumipas na lang yung panahon, nakapagpatapos ka na rin ng anak. Makikita mo na lumipas na lang yung panahon, kahit kakarag-karag na yung motor mo, buhay pa rin. Di ba? Malayo ng Diyos eh. Alam niyo ba yung isa kong motor, yung blue? Ibababa na yung makina. Kasi natuyuan ng langis. Isipin niyo ba naman, mula January, September ko na lang napa-change oil. Sabi ng mekaniko, ba't di niyo pinapa-change oil to? Sabi ko, nawala sa inisip ko, sobrang busy ko kasi. Araw-araw akong umaalis, pumunta na kayo, balik-balik ako dito sa District 5 kasi ito yung yung area ko. Tapos punta pa kami ng Tagaytay, punta ng Ambed, balik-balik. Nawala sa isip ko na change oil yung motor. Kaya sabi ko, nung papunta ako ng Halahala, ng Sipsipin, bigla na lang may kumalansin. Sabi ko, bakit kaya ako makalansin yung motor ko? Tapos namamatay. Malilate na ako. Pinilit kong yung paandarin talaga. Yung habang umaandar, habang tumatakbo siya, nawawalan siya ng power. Yung pala nag-overheat na. Kita niyo, biyaya ng Diyos. Wala nang langis, nakauwi pa ako. Sabi ng mga mekaniko, buti nakauwi pa kayo, isipin niyo, Halahala. Nakabalik ka pa ng Taytay, tapos yung motor mo umaandar pa rin. Pero tuyong-tuyo na talaga yung langis eh. Di ba ho? Makikita mo talaga eh. Kasi ginagamit ko naman sa pagmimisyon. Isipin niyo, 7 buwan walang palit-palit ng langis. Di ba? Samantalang ang langis ay magkano lang naman, parang 300 yata o 400 ang 1 litro. Ngayon tuloy, 5,000 ang kailangan para maayos uli yung motor.
overhaul. Yun. Pero ako pag ano na lang, pag nung nakaipon na lang ulit, may isa pa naman ako. Buti may isa pa akong ginagamit. Amen? So, ganun po talaga sa paglilingkod eh. Amen? Huwag nating iasa sa ating kapwa. Kasi baka sila gipit din. Umaasa rin sila sa Diyos. Pag na talaga sa Diyos mo iasa eh. Dahil siya naman ang tumawag sa'yo, siya rin ang magpo-provide ng pangangailangan mo. Amen? Tayo po ay magsitayo sa kanyang presensya. Ikaw, Panginoon, ang aming pag-aalaya ng aming buhay ng buong puso, buong lakas at kaluluwa. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil nire-remind mo kami na ang pagiging alagad hindi nakabase sa gantimpala lamang. Although umaasa kami, Panginoon, na sa aming paglilingkod, ipoprovide niyo po ang aming mga pangangailangan. Ngunit turuan niyo po na ang aming mga puso ay matutong magpakumbaba, sumunod ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At ang mga biyaya ay susunod na lamang. Alam namin, Lord, na may mga kalapit na paghihirap ang paglilingkod na aming ginagawa. Ngunit ikaw ay Diyos sa buhay. At di mo kami pababayaan, Lord, sa aming mga pangangailangan. Lalo na po ang aming mga mahal sa buhay. Kaya, Panginoon, sa hapong ito, ikaw na po ang siyang bahala.
Abutin niyo po, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Lalo na po ang aming mga mahal sa buhay na mga karamdaman. Sinasama po namin sa aming kahilingan ang total healing para sa aming kapatid na si Miriam Cruz at anumang pong sakit na cancer na nasa kanyang katawan ngayon, ay inyo pong pagalingin sa pangalan ni Jesus at mawala ang mga cancer cells na ito sa kanyang katawan. In the mighty name of Jesus. Kaya ang iyong ang iyong dugo, ang iyong kapangyarihang dugo, Panginoon, ang siyang lumukob, bumalot sa kanyang buong katawan. At makaranas siya ng himala na kagalingan ngayon ding oras na ito sa pangalan ng Jesus. Dalangin ko rin, Ama, ang mga pangangailangan ng aking mga kapatid sa hapong ito, Panginoon. Ano man po ang kanilang mga sitwasyon, ikaw po ang nakakaalam, Lord. At alam namin na ipoprovide niyo po ang ayon po sa aming mga pangangailangan. Pagpalain niyo rin po ang aming kapatid na may kaarawan. Dalangin namin, Panginoon, na marami pang kaarawan, birthday ang dumating sa kanyang buhay. At anumang pong makayanang ihandog ang inyong mga lingkod sa hapong ito. Ikaw po, Panginoon, ang bahalang magbalik ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Kayo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Give thanks.